Hello Leo! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Leo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Itong music ang nagpapaalala sa person mo patungkol sa nakaraan. Marami kayong mga songs na sabay na napakinggan or kinakanta. Itong next card na nature sign. Merong pagbabagong nangyayari sa buhay mo or sa person na nasa isip mo. Nakikita rin yung pagsisisi at saka yung namimiss mo yung person. Pero kung matagal na to, hindi na kailangan magsisi, kailangan magpatuloy sa kung ano yung nangyayari ngayon. Ang ibig sabihin ng card na ito, may mga transformation na mangyayari sa buhay mo. Pero kung hindi mo to bibigyan ng pansin, useless din. Maybe dahil nga sa nagsisisi ka sa mga naging decision mo or action sa nakaraan. Ito yung nagiging hadlang, kaya tingin mo ang tagal bago magkaroon ng pagbabago. Kailangan mong tanggalin na kung ano yung gumugulo sa isip mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang kailangan mo sa relasyon, ang kailangan ng person mo, at saka ano ang kondisyon ng relationship nyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin kung ano yung kailangan mo sa relasyon. Ang mga cards mo ay the Devil, 7 of Wands at 6 of Pentacles. Ang kailangan mo sa relasyon ay yung person na tapat sa iyo. Pinapakita na importante ka, pinapahalagahan ka. Yung taong mapagbigay at saka yung hindi ka binibigyan ng alalahanin. Sa career, ang advice ng mga cards, hindi dapat sasabay ang career at saka love life. Kapag oras ng trabaho, maging professional at fair. Para walang magiging problema at saka madali mong malagpasan yung problema sa career man or negosyo. At saka magtiwala ka sa talas ng kutob mo kung tingin mo, deserve mo na magkaroon ng increase o kaya promotion. Ito na yung tamang panahon. Ang ilan na naghahanap ng trabaho, bukod sa naghahanap ka, magtanong ka rin sa mga kaibigan mo. At saka makakatagpo ka ng trabaho na magpapasatisfied sa iyo. Pero kailangan ibigay mo yung 100% mo. Kumbaga kailangan mo magpasikat na ikaw yung qualified sa trabaho. Sa mga single, nakadalawang cards ka na maraming person ang nagkakagusto sa iyo. Mag-ingat ka lang sa taong pinagpipilian mo kasi isa sa kanila, physical contact lang ang gusto. Hindi pang long-term na commitment. Magkakagusto ka sa person na ito, charming siya, makulit at saka marami siyang ipapangako or magiging sweet sa iyo. Sa mga nasa relationship, kung meron ng problema sa relasyon nyo ng person mo, kayong dalawa yung mag-usap. Huwag kang maniwala sa chismis. Sa kanya mo pakinggan lahat, good news man ito or bad news.
At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay huwag pansinin yung mga taong gustong paghiwalayin kayo ng person mo. Ibalik ang kapayapaan, balanse at love sa relasyon. Ito naman yung kailangan ng person mo. 10 of Wands, 5 of Cups, at the Hermit. Marami kayong misunderstanding ng person mo kasi tingin ng person mo, hindi mo siya nabibigyan ng pansin. At saka pinapakita rin na pareho kayong busy, pagod, marami siyang gustong sabihin na kung ano yung mga bagay na dapat niyong pag-usapan or tapusin na problem sa relasyon. Marami siyang napapansin pero mas pinipili niya na lang na manahimik. At saka kahit na ibaling man niya sa iba yung atensyon, nararamdaman pa rin niya yung kalungkutan. Sa financial, pinapakita na ang ilan sa inyo nahihirapan ka sa maraming gastusin. Pwedeng dahil sa meron kayong pamilya at saka dahil na rin sa ekonomiya ngayon, nagtataas na yung bilihin. Hindi sumasapat sa mga pangangailangan mo kahit na sinisikap mo naman na i-budget ito. Marami kang naaalala sa nakaraan na mas mabuti ang buhay nyo noon. Pero ang advice ng cards, pangalawang card mo na ito na mag-focus ka ngayon kasi mas marami kang magagawa at saka marami pang may improve sa sitwasyon mo, sa karir man yan or sa negosyo. Na para mapabuti ang usapin sa money. Sa mga single, 3 cards na ito ang nagsasabi na huwag mo sayangin yung oras mo sa person na hindi ka binibigyan ng pansin. At hanggat maaari, mas makakabuti na bagong person ang bigyan mo ng pansin kesa sa nakaraan. Sa mga nasa relationship, yung person mo talaga nagpupursige siya na maging maayos ang relationship nyo, na maging solid ito. Kasi naranasan niya na yung iwanan ng person at sobrang naapektuhan siya nito. At feeling ng ilan sa inyo, yung ba magkakaroon na ng ending ang relasyon kasi may mga sitwasyon na hindi kayo mapag-usapan. Naka-4 na cards ka na sa kakulangan sa komunikasyon kaya hindi naayos yung relationship nyo. Meron ding person na umiiwas. The Lovers, Knight of Swords at 9 of Pentacles in reverse. Ito naman yung kondisyon ng relationship nyo. Unahin muna natin yung patungkol sa health. Ang advice para sa health ay alagaan mo yung kalusugan mo, lalo na yung puso mo. Huwag kang magpa-stress at huwag mo nang isipin yung mga malilit na bagay. Kailangan din makapag-relax ng isip mo at saka katawan para makaiwas sa mga mental health issues. At saka ang payo ng mga cards ay ang ilan sa inyo overeating na at saka drinking. Kaya mag-exercise. Sa mga single, merong potential person na darating sa buhay mo na mamahalin ka ng palihim. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Kilala mo yung person at saka makikita mo sa gesture niya kung paano kanya pahalagahan. Pero para sa ilan, kahit gaano man kaseryoso itong person na to, feeling mo hindi pa rin siya yung makakapagpa-kumpleto sa kailangan mo sa relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship ay binibigyan mo ng pagkakataon yung person mo na magsimula kayo ulit. 2 cards na ang nagsasabi nito. At syempre, medyo mahirap ito para sa inyo lalo na kung nagkaroon ng space sa relasyon.
Pero ang advice ng mga cards ay magkaroon ng oras para sa relasyon sa isa't isa ba. Huwag mong i-take for granted yung person mo. Kasi itong pagkakataon na ito mukhang isang beses lang. Napakahalaga ng hard work at saka yung pag-uugali mo, yung pag-aksyon sa sitwasyon na nangyayari sa relasyon. Ang ilan kasi sa inyo may betrayal yung relasyon niyo eh. Pero yung person mo, hindi siya nag-give up na kahit may ganun. Ito naman ang angel number mo. 611. The words that you think, speak, and write are determining how things go for you. So focus on your desire and positive outcomes. At saka ang ilan sa inyo, kailangan mo ipaunawa sa person mo kung ano yung feelings mo at sitwasyon. 1111. Highly spiritual number, leveling up, sign of manifestation. At saka guys, pinapakita rin sa mga cards na merong katotohanan na mabubunyag sa relasyon nyo. Pero isa talaga sa inyo ng person mo yung tapat magmahal. Yung tingin mo hindi mo kayang palitan yung person mo. Ito yung additional card, the world. Pang-apat na card na ito na merong person na nagsisisi dahil sa tingin niya hindi siya match sa mga pangangailangan mo. Stress din itong person na to at saka ang ilan sa inyo, LDR ang relasyon. Kaya pala ang ilan ay kulang sa komunikasyon. Ace of Cups, naka-2 cards ka na para sa soulmate na card. Yun yung tingin ng person mo sa iyo. Kung ang ilan sa inyo hindi naging maganda ang ending ng relasyon, ang ilang Leo ay naging mas maayos, naging matatag kahit na dumaan sa matinding problema. Itong 3 of Cups, ang ibig sabihin ay isa sa inyo yung nagdiriwang na. Kasi wala ka na sa negative na sitwasyon, hindi mo naiisipin pa kung ano yung nangyayari. Kumbaga, nag-e-enjoy ka na sa sinisimulan mong chapter sa buhay mo.